Hello guys, this is Paul of Unified Products and Services. Welcome back to my channel. And in this video, ipapakita ko sa inyo yung step-by-step tutorial ng paano nga ba tayo mag-transact ng ating personal accident insurance using our eCash account. So yung gagamitin ko po is yung ating Android application, pero pareho lang din po ito ng ating application sa iOS or sa mga Apple users. And syempre, papakita ko din yung mga iba't ibang insurance ng personal accident na ino-offer natin para magkaroon ka ng idea at syempre mas ma-promote natin yung business natin ng mas maayos. Kaya syempre guys, kung hindi ka pa subscriber dito sa channel natin, please do like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga unified videos natin. And syempre doon po sa mga hindi pa member, di ba, hindi pa franchisee po ni Unified, pwede nyo din panoorin yung video na to. Syempre, para mas makaroon tayo ng mas maraming learnings about this business. So, ayan guys, let's start! So, to start guys, kailangan muna nating mag-login sa ating Unified eCash account. So, I am using our Android application. So, kung ano mang application yung gamit mo, same lang din po yung function tsaka yung interface niya. So, ngayon, na-enter ko na yung username ko, yung password ko, then click natin yung sign in. So, syempre, doon po sa mga hindi pa nakapag-avail ng franchise, kumbaga hindi pa tayo maka-access sa loob ng ating eCash account. So, dapat po is member tayo or nakapag-avail muna tayo ng franchise po ni Unified. So, once guys, nandito na tayo sa pinaka-homepage, di ba, ng ating eCash account. So, makikita nyo yung wallet, yung mga services natin. Kailangan lang nating pumunta sa baba. So, meron tayong makikita dito guys, yung insurance. So, click natin yung insurance natin. So, dito po, yung focus natin ngayon is yung ating personal accident insurance. So, click natin yung personal accident. So, dalawa po yung option natin, yung unang-una is yung FPG, pangalawa is yung Malayan Insurance. So, ano ba yung pagkakaiba nung FPG tsaka Malayan? So, ito guys, para sa information ng lahat, magkaibang company po yan. Yung FPG is yung Federal Phoenix Group na company and yung Malayan is Malayan Insurance under YGC Group of Company. So, halos same company po sila nung RCBC na bank, yung Malayan Insurance. So, ngayon, papakita ko sa inyo, syempre, ano ba yung kaibahan? Diba? Ano ba yung difference ng dalawa? Actually, guys, halos pareho lang din naman yung ino-offer dito sa FPG tsaka Malayan. Pero, mas marami nga lang po yung benefit nung FPG. And syempre, kung tatanungin mo ko, ano ba yung magandang piliin, 'di ba, sa dalawa? Actually guys, pag ako po yung nagbebenta or doon po sa mga business partners ko, sinasuggest ko sa kanila na syempre, kunwari dyan sa lugar natin, i-search muna natin yung website nung FPG Insurance tsaka Malayan Insurance kasi nandoon po sa website nila, 'di ba? Kumbaga i-search niyo lang po sa Google, lalabas po yun yung mga branches nila. So hahanapin natin ngayon kung alin dito sa dalawa yung may pinakamalapit po na opisina. Correct? Doon po sa lugar natin. Kasi syempre, kumbaga yun po yung mas madaling i-offer, kasi syempre magtatanong po yung mga customers natin. Correct? Magtatanong sila na if ever may mangyari, 'di ba? If ever na aksidente, saan namin i-claim, correct, yung mga insurance nila. So, mas maganda alam ho natin, 'di ba, yung pinakamalapit po na office ng mga insurance partners natin para at least doon natin sila ituro once na meron pong mangyari. So, tayo po is lumalabas parang agent tayo, 'di ba, dito sa business na to. Kumbaga yung trabaho lang po natin is yung mag-transact and mag-offer po ng ganitong insurance. So, ayun, papakita ko muna guys yung Malayan Insurance. So, dito, meron tayong Policy 1, Policy 2, Policy 3, Policy 4. So, actually, yung pinakamaganda ho talaga is yung Policy 1. Kumbaga, konti lang yung diferensya nila sa price, pero mas sulit ika nga yung Policy 1. So, click natin ito, then check natin yung details. Wait lang guys Ayan. So, click natin yung next. Ay, wait lang. Balik natin, para makita nyo yung option ng, ayan, view more details natin.
Yun. So, ito guys, dito po sa ating policy 1 ng personal accident insurance under Malayan, kung makikita nyo, insured po yung client natin for accidental death, dismemberment, or disablement ng 100,000. So, if ever na namatay sila by accident, no, or na-dismember, ibig sabihin ng dismember, naputulan ho nung parte ng katawan, or na-disable sila because of accident, no, nabangga, ano pa ba yung nahulog sa building, no? So, basta ano, kahit anong accident po. Ayan. Then, syempre, if ever po na namatay yung insured, meron pang additional na burial assistance na 10,000 pesos. So, ito, yung premium is 85 pesos. Ibig sabihin, guys, ito lang yung pinakapuhunan natin, yung 85 pesos. Once na nag-transact tayo nitong Malayan Insurance, 85 pesos lang po yung mababawas sa ating e-cash account. No? Pero syempre, pwede ho natin itong ibenta. Usually, yung SRP po dito is 300 pesos. Pero, actually, pwede mo itong ibenta ng mas mahal, no? 400, 500. Syempre, depende po. Kumbaga, kung paano natin i-offer yung negosyo natin. Kasi alam mo naman yung mga Pinoy, correct? No? Pag binentahan mo ng mura, ayan, ayaw maniwala. Pag binentahan mo naman ng mahal, di ba, magre-reklamo. So, good for 1 year po ito, yung coverage niya. So, example, nag-transact tayo ngayon, January 23. Correct? So, until January 23, 2025 po, yung magiging, yung, kumbaga, yung insurance niya. So, ayan. 1 year covered po. So, dito sa policy 2, no, para may comparison lang tayo, view more details natin. So, dito sa policy 2, yung coverage niya, 60,000 lang. Sa accidental death, no, 6,000 lang yung burial assistance, pero yung premium 75 pesos. So imaginein mo 10 pesos lang po yung difference dun sa policy 1. Good for 1 year din po ito. Kaya syempre, mas sulit na yung policy 1 kasi nga 100,000 tsaka 10,000 po yung coverage niya. Ngayon, check natin yung policy 3. View more details natin. So ito naman 50 pesos, no? Mas pinamura pero mas maliit syempre yung coverage, 40,000 tsaka 4,000 lang. Good for 1 year din. Ngayon, for policy 4, ayan, view more details natin. Ayan, so ito naman guys is semi-annual. So 6 months lang. Although 100,000 din tsaka 10,000 yung coverage niya, pero good for 6 months lang siya, 60 pesos. So mas sulit talaga yung policy 1, no, na 85 pesos yung premium. No, so tandaan nyo guys, yung premium, yun yung puhunan natin. So hindi po yun yung selling price, no? Kasi syempre, kailangan ho nating mag-markup kasi yun po yung income natin. So kunwari binenta natin yung policy 1, balik tayo sa policy 1. So binenta natin yung policy 1 ng 300 pesos. So ngayon, mababawasan tayo ng e-cash na 85 pesos once na nag-transact tayo. So automatic po yung income natin doon is yung 215 pesos. Ayan, no? So, syempre, pag binenta mo ng 500 less 85, yun po yung magiging income natin. So, ngayon, once na pinili natin, ito, example, may transaction, merong magta-transact sa atin, no? Click mo lang yung policy 1, then click natin yung next sa baba. So, napakadali lang, guys. So, ito, guys, yung assured details or details ng insured. Correct? No? Kasi dalawa po yung details na kukunin natin. Yung details po kung sino yung insured, then details kung sino yung beneficiary niya na nakukuha po. So, ito, for demo purposes lang po. Ayan, lagay ko yung pangalan ko. Ayan. So, demo lang ito guys Ayan, para at least makita nyo lang kung paano. So, birthday, maglagay na lang tayo ng kahit ano. No, example, ganyan, set date. Occupation, lagay natin self-employed. Then, mobile number, no? Yan po yung mobile number ko. So, kung interested ka sa business, pwede mong i-text, tawagan yan. Then, email address, no? So, maglagay na lang ako nung dummy. Ayan, paulong@gmail.com. Ayan, hindi ko po totoong email ho yan. So, address, Iloilo City na lang yung lagay ko. So, pero syempre guys, once na details po talaga ng insured, kailangan correct po yung natin, yung ilalagay, no? Tama yung pangalan niya, pati yung spelling, yung birthday, yung occupation, yung number, yung email. So, napaka-importante ho niyan. So, I suggest na pag may transaction po tayong ganito, hingin ho natin yung ID, no? Kahit picture lang. So, dun ka mag-base ng pangalan niya, no? Kasi minsan, pag yung client natin, mini-message lang sa atin or chinachat sa messenger, minsan ho kasi nagkakamali sila. Diba? Nakaka-typo error. So, once na mali din, yung nilagay po natin na details dito, 'di ba? At may nangyari, baka hindi ho i-honor yung
insurance policy nila, no? So kailangan double check natin kung po pwede hingin natin yung ID nila, no, para correct details talaga lahat yung mailagay natin. So dito sa beneficiary details, guys, napakasimple lang, no. Full name lang, first name, middle name, last name. So ganun lang po kadali. Correct? So, ngayon, hindi ko muna ito ipo-proceed, no? So, automatic pag pin-proceed natin to, guys, magko-confirm siya kaagad. Correct? So, I suggest, no, bago natin to i-proceed, ayan, so, na-double check mo talaga lahat ng details, no? So, yung policy option, yung details ng insured, tsaka yung details ng beneficiary. So, kailangan correct din, guys, pati yung spelling ng mga pangalan. Nagigets po? So, ganun lang po kadali. So, sa mga nagtatanong, syempre, saan po makukuha yung policy? Or saan po namin makukuha yung pinaka-policy. So, dito guys, sa nilagay po nating email, no, yung email na nilagay natin, masisend din po. So, kunwari email ng customer yung nilagay natin dito, automatic may magsisend po sa email nila yung copy po nila nung policy. So, kailangan ho nilang i-open yon, i-download ho nila, and kailangan ho nilang i-print. No? And syempre, dito po sa Malayan, nagre-require po kasi ng signature yung policy. So, kailangan po may signature po yun nung insured din bago po nila itago. Correct? Or bago nila ibigay dun sa beneficiary nila. Tama? So, ngayon, dito naman sa FPG. So, titingnan natin yung mga policy options ng FPG Insurance. Ayan, wait lang guys. Medyo try natin ulit. Ayun, medyo nag-loading lang pala. So, click natin to, no, para at least mas malaki. So, dito, select muna natin ulit yung policy 1. View more details natin. So, ito guys yung kaibahan, no, yung difference ng FPG tsaka yung Malayan. So, dito kung makikita nyo, policy 1, so meron pong annual, semi-annual, tsaka quarterly. So, kagandahan po dito sa FPG, may choice tayo, 'di ba, kung annual ba, semi-annual, or quarterly yung pipiliin natin. Pero sabi ko nga kanina, syempre mas sulit po talaga pag annual, no? Tsaka full policy nung policy 1. So dito, same din, accidental death, dismemberment, 100,000. So ito po yung nadagdag sa FPG, may motorcycling na insurance, no, 50,000 pesos. May accidental burial din na benefit, no, in case na namatay, no, by accidental death. Syempre yung insured 10,000 din. Then if ever yung insured nasunugan, ayan yung bahay nila. So merong fire cash assistance na additional 10,000 pesos. So mas marami, may nadagdag na fire cash assistance, no, tsaka yung motorcycling insurance dito po sa FPG. So, yung puhunan lang po dito is 75 pesos dito po sa annual. So, dito naman sa semi-annual, so 6 months po ito, ayan, so 51.31 yung ano niya, yung price niya. And dito naman po sa quarterly is 40 pesos. So, kung titingnan mo, masulit po talaga yung policy 1 na annual. So, ako po, every time nagtatransact ako, puro policy 1 tsaka puro annual po yung pinipili ko. So, dito sa policy 2, ayan, click natin more details. So, ayun. So, mas mababa yung coverage. 60,000 lang, no? 6,000 yung burial assistance, fire cash assistance, 6,000. So, kung titingnan natin, guys, ano siya? Kumbaga, yung mga policy 2, policy 3, policy 4, kumbaga, same benefit, no? Magkaiba lang po yung amount na makukuha. Correct? So, kaya I suggest, puro policy 1 po yung, ano natin, yung tawag ba nito, yung pipiliin natin every time we transact at para hindi din mahirapan po na pumili yung customer natin. So ito, ayan, pwede mong ilista yan. Yan na yung i-offer mo, puro policy 1 na. So mag-set ka na lang ng price, correct, kung magkano ba natin gustong ibenta itong mga insurance natin. No? Kaya, and syempre, tips na din siguro sa pagbebenta natin. Ano? So tayo, di ba, bilang insurance agent, nitong ating personal accident insurance. So, syempre, nasa reports po natin, no, once every time we transact, automatic po nasa reports natin, pwede nating i-download din yung receipt. So, syempre, para at least dagdag na din na customer service, di ba, dun sa mga clients natin. So, pwedeng ikaw na din yung mag-print ng mga policy, pwedeng bigay mo sa client mo, di ba, naka-folder or naka-envelope siya, tama po. Pero kung malayo yung client natin, syempre, pwede nating i-ano yun, pwedeng
sila na lang yung mag-download tsaka mag-print. So, wala naman pong problema yon. So, sa mga viewers natin, ayan, kung napatapos mo yung video na to hanggang dulo, please comment down nga below insurance. Ayan. So, please comment down below insurance para at least alam ko, di ba, kung sino yung mga nakapagpatapos nitong video na to. So, pwede kang kumita ng malaki through our insurance business, no, pwede ka mag-offer sa mga barangay, sa TODA, 'di ba, ng mga tricycle, ng mga jeep kasi sila mga prone to accident yung mga 'yan, sa mga security agency, no, mga security guard, kahit saan sa schools pwede din naman, 'di ba, sa mga nagtatrabaho. Siyempre, kuhanan mo na din yung family mo, ilibre mo na sila, 'di ba? Kasi murang-mura lang ho naman yung insurance natin. And siyempre, ito mostly po na tinatanong dito sa insurance business natin, what if after 1 year, walang nangyari, 'di ba? Hindi na aksidente, walang nangyari, no? Tapos na-expire na yung insurance policy. So, syempre, may option po yung client natin, pwede silang mag-renew, ibig sabihin bibili sila ulit. So, depende na po yun sa atin kung ibebenta natin at the same price or bigyan mo sila ng discount ng konti, nasa sa inyo na po yun. Tama po. Pero pag walang nangyari after 1 year, ibig sabihin wala din ho silang makukuha. No? Kasi yun naman po yung purpose ng insurance is because para ho sa mga hindi ho inaasahan, na aksidente sila, alam mo yun, biglaan, at least meron pong makukuha yung mga loved ones nila. Kasi imaginein mo, pag binenta mo yan ng 300 pesos, correct? So, less than 1 peso per day lang yung bayad nila sa insurance na to. So, murang-mura ho talaga. So, with that guys, see you on our next videos. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga unified videos natin. And para po doon, sa mga interested to start this business, ilalagay ko po yung mga contact details ko dito sa video natin or dyan sa my description box. You can message me directly para mag-guide kita sa pag-start din ng ganitong business. God bless guys. Follow for more.